Okay, so ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 37 na po tayo. Konti na lang po at matatapos na po natin ang Book of Ezekiel. Grabe po ang biyaya ng Panginoon. Amen. Totoo po yan. Sa bawat araw, nararanasan po natin. So our topic for tonight is entitled, When God Breathes Life Again. When God Breathes Life Again. Sige, paki-live comment po. When God Breathes Life Again. Kapag hiningahan muli tayo ng ating Panginoon. Breath of life. When God breathes life again. So, ang Ezekiel chapter 37 po is one of the most powerful and visual passages in the Bible. Isa ito sa, meron akong isang favorite na verse dito sa Ezekiel chapter 37. So, mamaya pag-aaralan natin yan. So, God brings Ezekiel to a valley filled with dry bones. At kapag sinabing dry bones, ito ay nagre-representa o imahe ng kawalang pag-asa. No, dry bones, ibig sabihin natuyot. Kaya nga may kasabihan, di ba, tuyong damdamin. Ibig sabihin na walan ka na ng damdamin sa isang bagay o sa isang tao. So these bones represent Israel. Broken and scattered, feeling beyond restoration. It's also a picture of our lives. When we feel spiritually dry, emotionally exhausted, or when our dream seems dead. Lahat po, karamihan sa atin dito ay naglilingkod o kumilala na sa ating Panginoon. At dadating po sa pagkakataon ng ating mga buhay na tayo po ay matutuyuan. Mararamdaman po natin na we are spiritually dry. At kung meron man po dito sa ating kalagitnaan ay ganito ang nararamdaman mo, parang tuyong-tuyo ka. Nananalangin ka naman, nagbabasa ka naman ng Bible, umaattend ka naman ng devotion, pero bakit parang may something wrong pa rin? Parang something is missing. Or parang tuyong-tuyo pa rin yung pakiramdam mo. And maybe you are exhausted, pagod ka emotionally. O para bang ang mga pangarap mo ay hindi nagkakaroon ng katuparan at parang unti-unti nang namamatay. Me as an assistant pastor, bigla na lang di nag-attend sa church. Yes, chapter 37 po. Sino na po dito yung nakaramdam yan? Sobrang natuyuan. Spiritually dry, emotionally exhausted, or parang ang pakiramdam niya ay wala nang mararating o hindi niya na maaabot ang kanyang pangarap. May mga katanungan tayo minsan, di ba, na may mangyayari pa ba sa buhay ko? Makakalaya pa ba ako? Uunlad pa ba ang pamilya ko? There are so many questions. And maybe, hindi pa rin nabibigyan ng kaliwanagan o ng kasagutan up until now. But God, look at this. But God shows Ezekiel, in Ezekiel chapter 37, that no situation is too far gone when the Holy Spirit moves. No situation is too far gone when His Spirit moves. Walang sitwasyon na hindi kayang baguhin kapag kumilos na ang banal na Espiritu ng Diyos. At ang panalangin ko po ngayong gabing ito
Lahat ng mga tao na emotionally exhausted, lahat ng mga nanonood ngayon na spiritually dry, or yung mga tao ngayon na parang nawawalan ng pag-asang mangarap, kakatagpuin kayo at mararanasan nyo ang Espiritu ng Panginoon na kikilos at gagalaw. The Holy Spirit will move in your life. The Holy Spirit will empower you. The Holy Spirit will fill you in Jesus' name. Let there be infilling of the Holy Spirit tonight. Empower your people in Jesus' name. In Jesus' name. Let there be outpouring of your power, of your anointing sa bawat isa na nanonood po ngayon. At papatunayan mo sa amin na walang mahirap na sitwasyon. Hallelujah. Walang mahirap na sitwasyon na hindi namin makakayanan. Makakalaya ang iyong mga anak sa pagkabilanggo, sa pagkakautang sa pangalan ni Jesus. Makakalaya sa sakit at karamdaman. Makakalaya, Panginoon, pakiramdam po nila, hallelujah, na wala nang patutunguhan ng kanilang buhay, makakalaya ka sa ganyang kaisipan. Hallelujah. In Jesus' name. And tonight, Lord, remind us that you can breathe new life into our dry and hopeless places. Breathe on us once again. Breathe on your people the breath of life. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name. Lahat po ng mga tuyo at walang pag-asa sa aming mga buhay ay bibigyan mo ng buhay at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for ministering tonight. Thank you, Lord, for your presence is here. We can sense your anointing. Ito po yung hindi namin kayang gawin, Panginoon eh. Hindi namin kayang magbago ng buhay. Pero kaya mo. Ang matitigas na puso ay kaya mong palambutin. Ang mga pusong nawawalan ng pananampalataya sa iyo ay kaya mong bigyan ng pananampalataya. Set our hearts on fire. In Jesus' name. Nakikita mo po ang sitwasyon ng aking mga kapatid sa lugar po na ito. Nakikita mo po ang kalagayan at kondisyon ng kanilang mga puso. At kung meron man po, Panginoon, dito na nakasubaybay, dumadalo naman ng gawain, naglilingkod naman, umaattend ng church, pero baka malayo na yung puso niya sa inyo, i-remind mo po siya, Panginoon. Remind this person who is watching right now, wala kang ibang gusto sa amin. Hindi ang paglilingkod, hindi ang performance, kundi ang aming mga puso. Muli mong ilapit ang aming mga puso sa iyo, Panginoon. Tanging sa iyo lamang. Thank you, God. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang mga nalalabing oras pa ng gabing ito sa aming devotion. We give you our life, we give you our everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Para sa ating lahat ito pong teaching na pag-uusapan po natin na ituturo sa atin ng Panginoon. At meron lamang po tayong 3 points na atin pong pag-aaralan. Praise God.
So, 3 points. Number 1. Umpisa pa lang, napaiyak na ako. Si Lord, ang presensya ng Panginoon. Number 1, God sees beyond what we see. God sees beyond what we see. Live comment po. God sees beyond what we see. Yan. Praise the Lord. Sabi sa Ezekiel 37 verse 3. Ezekiel 37 verse 3. Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. You alone know. Sino ang lubos na nakakakilala sa atin? Sino ang nakakatunghay ng lahat ng mga bagay na ating ginagawa? Wala pong lingid sa ating Diyos. Wala pong lingid sa Kanya. Ezekiel saw dry bones. And again, live bones represents lifeless, scattered. And sometimes, we look at our situation and all we see is death, failure, or impossibility. May mga ganyan bang moments sa buhay natin na parang ang tingin natin sa sarili natin, puro kabiguan na lang. At ang theme song ng buhay natin, Ako ang hari ng sablay. May mga ganyan ba? Lahat ng ginagawa mo, hindi nagtatagumpay. Lahat ng ginagawa mo, pagkabigo. May mga ganyan po tayong pagkakataon. May mga ganyan tayong sitwasyon ng buhay. Diba? Parang lahat, nagkamali ka ng desisyon ng ginawa mo, kaya ganito yung buhay mo, sinasabi ng mga tao, kaya ganyan yung buhay mo, kasi ganito ginawa mo noong nakaraan. Diba? Ipagdidikdigan pa sa atin. Sabi ko kasi sa'yo, ganito gawin mo eh. Sabi ko kasi sa'yo, ganito gawin mo eh. Tama? Maraming kabiguan, maraming kapalpakan. Tama? Lahat naman po tayo. Lahat tayo may mga nagawa tayong maling desisyon sa buhay. But you know what? God sees potential and purpose even in broken things. God sees potential and purpose. May nakikitang potential sa iyo ang Panginoon. Grabe naman. Alam niyo yun, pagtitiwala ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Even in our brokenness. So stop declaring dead what God can still revive. Hindi po totoo na puro kabiguan ka. Hindi totoo na aksidente ka lang. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga nilalagay ng kaaway sa'yo na kasinungalingan. No, you are not dead. You are still alive and God can still revive you habang may buhay. Isang beses ka lang nagkamali. Pero maraming beses na pwede kang bumangon. Ang mga tao, sa dinami-dami ng tamang ginawa mo, isang beses ka lang magkamali, yun na yung makikita nila. Tama? Pero ang Panginoon, hindi. Kilala ka ng Diyos. At ang nakikita ng Panginoon sa iyo, potential. Ang nakikita ng Panginoon sa iyo, purpose. May layunin siya sa buhay mo. Kung ang Panginoon nga hindi ka sinusukuan, bakit mo susukuan ng sarili mo? Even if you can see the solution, kahit hindi mo makita ang solusyon, trust the one who holds the future. Hindi katapusan ng buhay mo sa isang pagkakamali. Diyan sa pagkakamali mo na yan, kayang gawing maganda yan ng Diyos. Ang mundo mapanghusga, pero ang Panginoon, hindi Kanya huhusgahan. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Pero darating ang Panginoon, i-judge talaga tayo ni Lord kapag wala tayong personal relationship sa Kanya.
no? Pagdating ng panahon, magkakaroon ng judgment. Pero ngayon, na nandito pa tayo sa mundong ito, habang may buhay, may pag-asa, habang humihinga ka, may pagkakataong manumbalik ka sa Panginoon. Amen? Minsan nga po maraming mga tao or karamihan ng mga tao, nakikilala nila ang Diyos kapag nandun sila sa rock bottom ng buhay nila. Grabe yung tulo ng luha ko, Pastor. Hindi ko po kayo pinapaiyak, pero ito po ay ang mga realizations na kahit sa pinakasadlak na punto ng buhay mo, kaya kang katagpuin ng Diyos at kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo. Amen? Pakinggan niyo po itong isang awiting ito. Napakagandang awitin. And I pray na habang inaawit natin ito, ay magdala ito sa atin doon sa point of realization na, Lord, sa nalalabing panahon ng buhay ko, ibibigay ko po sa inyo ang lahat. Nawa po ay kalugdan mo at lagi mong ikarangal ang buhay na ito para sa iyo lamang. So, let us listen to this song. The title of this song is Kapaki-pakinabang. Tagos sa puso. Amen. Ikaw ang pumili sa akin sa kabila ng aking kakulangan. Nagtiwala at nagbigay ng pansin kahit pa ako'y walang kakayanan. Alam kong ang pagsunod sa'yo ay di madali, gayunpaman nangangako sa bawat sandali. Magbibigay sa'yo ng galang, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tangi kong hinahangad sa'yo'y maging kapaki-pakinabang. Ito po ang ating dalangin sa gabing ito. Magbigay tayo ng kagaanan sa puso ng Diyos at hindi kabigatan. At ang buhay po natin ay maging kapaki-pakinabang sa Kanya. Tanging sa'yo iaalay ang nalalabi kong panahon. Nawa'y kalugdan mo laging ikarangal, maging larawan ng iyong pagmamahal. Magbibigay sa'yo ng dala, hindi bigat,
Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang tangi kong hinahangad, sa'yo'y maging kapaki-pakinabang. Ang tangi kong hinahangad, sa'yo'y maging kapaki-pakinabang. Amen. So, that's the song of our commitment to God. Na ang atin pong mga buhay ay magbigay lamang po ng kagalakan sa puso ng Diyos. Hindi po tayo magbibigay ng sugat, ng bigat. At nawa po ang atin pong mga buhay ay maging kagamit-gamit at kapaki-pakinabang sa atin pong Panginoon. So, okay lang, Nelborn. Okay lang. Amen. So, I hope that song, speaks sa atin pong mga puso. Thank you, Jesus. Amen. Magtiwala po tayo sa Diyos. Siya po ang may hawak ng atin pong kinabukasan. So that's the first, God sees beyond what we see. And number 2, speak God's word into hopeless situations. Speak God's word into hopeless situations. Sabi po sa Ezekiel chapter 37 verse 4. Ezekiel 37 verse 4, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Dry bones, hear the word of the Lord. Notice, tingnan po natin. Ang mga buto pong ito ay hindi po nagkaroon ng buhay hanggang sa nagsalita si Ezekiel. So the bones didn't come to life until Ezekiel spoke God's word. At alam niyo po, may pagkakataon bago dumating ang breakthrough, hinihintay lamang po ng Diyos na ideklara po natin ang kanyang mga pangako. Ideklara natin ang kanyang mga salita. Declare God's promises over our situation. So words have power. Alam niyo po, what you confess is what you will possess. Kung ano ang lagi mong sinasabi, yon ang magkakaroon ka. Magiging ganon ang sitwasyon mo. So always speak life and not death. Always speak the word of God, the word of truth, the Bible, God's promises. Ito lagi dapat ang lagi nating dinedeklara at laman ng ating mga puso't mga labi. The tongue has the power of life and death. Sabi po sa Proverbs 18 verse 21. The tongue has the power of life and death. Huwag mong paulit-ulitin ang problema mo. Huwag mong palaging sinasabi, oy, kamusta ka na? Eto, walang pera. Kaya nangyayari, kaya nagmamanifest eh. Oy, kamusta ka na? Ito, punong-puno pa rin ng problema. Dapat kapag kinakamusta ka, sabihin mo, praise God, mabuti sa biyaya ng Diyos. O, kamusta ipon? Praise God. Alam niyo, natutuwa ako. Meron kaming isang matandang umaattend dito sa church. Tapos, tinanong siya nung isang churchmate namin. Matanda na to 80 plus. May nagtanong sa kanya. Sabi niya, oy, Nay, kamusta ba? Kamusta daw ang buhay? Sabi niya, maayos naman sa biyaya ng Diyos. Sabi niya, Nay, paano kayo? Nagtatanong siya, paano daw siya nabubuhay, ganyan. Sabi niya, si Lord daw bumubuhay sa kanya. Tapos, tinanong siya, sabi niya, magkano ba, laman ng bank account mo? Alam niyo, sabi nung matandang churchmate namin, sabi niya, tinanong siya kung magkano laman ng bank account niya. Sabi niya, unlimited. Sabi niya ganun. Unlimited daw yung laman ng bank account niya. Di ba? Well, that's confession of faith.
'di ba? So kapag tatanungin ka, magkano laman ng wallet mo? Ito, 5 piso na lang. 'Di ba? Kaya hindi lumaki-laki yung pera mo kasi kino-confess mo eh. So the next time na may magtatanong sa na magkano laman ng wallet mo, unlimited ang sagot mo. Magkano laman ng bank account mo, unlimited. Kasi kung anong sinasabi mo, yon ang mangyayari sa'yo. Baka po kasi diretso utang. Di sabihin mo, unlimited, kasi mag-withdraw pa ako sa langit. Ganon, okay. Withdrawin nyo pa kamo sa langit. Okay? So, baka marami mangutang. Basta ganon, sabihin nyo, withdrawin ko pa sa langit eh. Kailangan pa ng pirma ni Jesus. Oh, yan. Para hindi sila makautang. Kailangan ng pirma ni Jesus. Okay, guaranteed yan, Pastor. Alam niyo na yung sasagot, ha? Unlimited ang blessing ng Lord. Hindi matatapos yan. Okay, may pangsagot na ako. O, yan. Unlimited. Kaso withdrawin pa sa langit si Jesus ang signatory. Magpapapalit ka pa ng cheque. Unlimited. Amen. Pero alam nyo, kakabanggit at kakabanggit nyo yan. Ay, talaga naman. Totoo yan. Siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala ang ibubuhos ng Diyos sa atin. Sana wala pong minimum withdrawal. Oo, magkakatotoo yan. Promise. The more you declare ka na ng declare. Ito po sabihin ko sa inyo, wag po kayong magsasalita ng mga negative declaration. Huwag kayong magsasabi na sana mamatay na siya, sana magdapa siya, ganyan. Do not, never, never, ever. Okay? Huwag kayong magbabanggit ng mga sumpa sa ibang tao. At syempre, huwag mo ring babanggitin ng mga pangit na salita sa'yo. Yeah, be careful what you wish for because you just might get it. No? So, huwag niyo sabihin yun, sana namatay na lang ako, sana ganito. Kasi yun nagdedeklara ka ng masasama, nag-iimbita ka ng sumpa sa buhay mo. So, wag na wag po. At kapag meron ka, for example, nakakaramdam ka ng sakit, wag mo sasabihin. Okay? Wag mo sabihin na, grabe yan, sakit-sakit ng ulo ko. No? So, tayo ay parang ina-activate lang natin ang atin pong pananampalataya sa Diyos. Yes, we're inviting Satan. Declare, ano nga yung declare? Declare God's promises po ba? Ano ba sabi ko? Declare God's promises. So sometimes, our breakthrough is waiting for us to declare God's promises over our situation. Parang yung sakit, huwag na sabihin. Parang, yes, rebuke na agad. Rebuke agad. Okay. So, anong application natin? Sa family, for example. Okay? Dapat nagdedeklara ka dyan sa pamilya mo. Lalo na kung ang pamilya mo mababait talaga. Diba? Walang pasaway. Diba? Walang nagre-rebelde. Huwag mong sasabihin na yung anak ko kasi nagre-rebelde. Yung ganito kasi, matitigas ulo. Kaya lalong nagiging ganun eh. Ang dedeklara mo, ang babait ng mga anak ko. No? Mapagmahal ang asawa ko. I-declare mo rin yung yung salita ng Diyos, 'di ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Yan, ganyan ang mga declaration. O sa health mo, pag may nararamdaman ka, no? Hindi ba maganda yung salita na sana? Sa iba po, medyo hindi, ang pag sinabi kasing sana, hindi ka sure eh. No? Parang parang, ang implication niya kapag sana, ay parang, alam mo yun, may doubt, may pagdududa. So, mas maganda yung nawa. Yan, nawa. So, ibig sabihin ng nawa, kung kalooban ng Diyos. No? Kung kalooban ng Diyos. So, siguro let us replace sana sa nawa. Okay? At hindi na rin tayo gumagamit ng wish, no? Parang wish. Sa atin naman ay hope. No? We are hoping and we are praying. Yan. So, para lang may mga konting pag-aayos at pagtatama sa atin. Okay, so hope, pray.
yung manifesting, may ano po yan, yung manifesting medyo hati pa po eh. May mga Christian na pag sinabing manifesting, hindi sila naniniwala dyan. Pero may ilan din na mga Christian na kakilala ko na parang pwede naman daw mag-manifest. So, iba po, depende po sa pagtanaw siguro po ng tao. Yan, manifesting. Pero kung ako po personal, sa akin wala namang masamang mag-manifest. Para sa akin lang po. Yan. So, personal na pagtanaw ko po yun, Yan. Tapos, pati yung good luck. Okay, yung good luck. Ayan. So, iba-iba tayo. Iba-iba pa rin tayo ng pagtanaw dyan. So, iba hindi. Yung iba, okay, ganyan. Yes, manifest but still pray for the Lord's will. Tama yon, tama. So, hindi pwedeng magmamanifest ka na wala kang gagawin. No, you manifest, you declare, but still dapat align sa kalooban ng Diyos. Yun na lang siguro. No, yung minamanifest mo, dapat align sa kalooban ng Diyos. Hindi ka magmamanifest ng gusto mo lang. Dahil lang ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi naman naka-align sa purpose at plano ng Panginoon sa iyo. Yan. Okay? So, just to be clear. At over your finances. Yan. So, dapat ano nyo rin po yung Philippians 4:19. My God will supply all my needs according to His riches and glory. O, yung good luck din. Okay? Yung good luck, hindi na natin siya ginagamit. So, sa atin ay God bless. Okay. Kasi yung iba, ini-incorporate daw yung manifest sa astrology. Okay, so hindi naman ganon na manifest yung, yung gusto natin. Kagaya ng sinabi ko sa inyo ng nakaraan, yung mga teachings natin, di ba? About sa mga zodiac signs, alam nyo na yon. Kapag hindi nyo pa alam, balikan nyo yung mga teachings natin ng mga nakaraan. Okay? Ayan. So, praise God. Okay, so yung mga imamanifest natin dapat ay align sa kalooban ng Diyos. Yes, I declare. Tama, I declare. Mas maganda yon. Siguro para hindi tayo, siguro para na rin safe, no? I declare, maganda rin yon. I declare. Dinedeclare ako. Thank you po, Ate Rica. Thank you so much. Oo, I declare and I decree. Siguro mas safe yon. Mas safe para sa atin. Kasi yung manifesting ay hatipe. Medyo, para sure na lang, para sure tayong lahat, I declare and I decree. Much better. Okay, I declare, pasado na ako sa exam. Yan, I declare, I claim it. Yan. So at least, safe po tayo. Okay, no more good lucks, but God bless. Amen. God bless you, Jessie. Hi, Eve. I think I can, Eve, as much as we really want you to listen to our devotion, but there are just times na I need to speak Tagalog, no? And again, just like what I've mentioned last morning, no, I hope that you understand. So, I will try my best to speak English to accommodate you here. Okay? But if you think that you need to, like, you don't understand the parts that I am saying, please bear with me. Okay? And please bear with us. And even the live comment sections. Because we are all speaking, most of us are speaking Tagalog here. Siguro may matranslate na comments. Medyo mabilis lang po kasi talaga eh. Yeah. So we, of course, as much as we really want Eve to stay here. Okay? Hindi naman po kasi ang declare, dinedeklara mo yung salita niya. Dinedeklara mo yung salita niya. Actually, wala pong translation po dito eh. Pwede naman na ang gagawin ko ay
gagawa na lang ako ng script, ganyan na English, tapos babasahin ko na lang so that she can still understand. So, I will try to make a script or a spiel that I will just read everything so that Eve can understand. But there are just times na if you want everything to be to be in English language, kasi yeah. Yeah, we love you, Eve, of course. We love you. Yes, over finance. Amen, amen. I declare. Hindi po ito parang hindi natin inuutusan ng Diyos. Dinedeklara natin kung anong sinasabi niya. Kasi word naman niya yun, word naman niya. Word naman ni Lord. Okay, and to all of us here, yeah, baka try nyo din mag-live TikTok tsaka YT. Pwede, kaso hindi ko lang sure kung pwede siya. Yeah, pangahawakan yung mga promise ni God. Okay, so actually, we're done with the number 2. Speak God's word into hopeless situations. Okay, and the number 3 and the third one. The third one, live comment. True life comes from God's Spirit. True life comes from God's Spirit. So in Ezekiel chapter 37 verse 14, it says here, I will put my spirit in you and you will live. I will put my spirit in you and you will live. So during this time, the bones came together and flesh covered them, but they were still lifeless until God's Spirit breathed into them. Okay? So what happened here? There are still bones, they have flesh, but there's no life. Until such time, God's Spirit breathed into them. So, in relevance to our lives, we can try to fix us on our own. We can try to do it. But real transformation only comes through God's Spirit. There are times in our lives na parang we keep on trying and trying na I really want to change. I want to change my lifestyle, my habit, and all. But we keep on coming back to our old self. Tama ba yung mga English ko? we keep on coming back to our past life. Okay? Because only God and only the Holy Spirit can transform us. We cannot change. We cannot fix ourselves. It is God's duty and responsibility to transform us. We cannot change ourselves. Baka may mga words ako masabi na baka may mga vocabulary ako na hindi siya angkop doon sa teaching natin. So, sa lahat ng mga Filipino, please bear with me. Kayo na lang po ang umintindi sa akin. Okay. Talaga, Pam, palit nga tayo. Ikaw mag-discuss dito. So, religion without the Holy Spirit is like a body without breath. Pakinggan nyo yun. Religion without the Holy Spirit is like a body without breath. No life and no power. No life, no power. So we can have all religions in the world, but without the Holy Spirit, there's no sense. Religion without the Holy Spirit is like a body without breath. No life, no power.
So, paano ko siya i-explain ng English? So, siguro we really need the Holy Spirit, the continuous and divine visitation of the Holy Spirit every day of our lives. Daily surrender to Him. It's very important. So, always ask the Holy Spirit to fill our hearts daily. Okay? On a daily basis, please. On a daily basis. Tagalog na pastor, wala na si Eve. Eve, are you still here? Andito ka pa, Eve? Ay, sorry. Are you still here, Eve? Yeah, always ask the Holy Spirit to fill our heart daily. Yes, Eve is still here. And another point, true revival begins within. Another application, true revival begins within when God breathes His Spirit into us. So we need the anointing of the Holy Spirit. If you really want to be transformed, be changed, invite the Holy Spirit in your life. In Zechariah chapter 4 verse 6, okay, it says here, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Hindi natin kaya, okay? Pero kaya ni Lord. God can still revive those dry bones in us. Okay? Kayang-kaya ng Panginoon. Yes. Medyo hindi lang talaga ako komportable. If I think I think magkaroon talaga tayo ng separate platform. Naiintindihan ko po kayo lahat, okay? Hindi ko lang kayang i-express talaga. Alam mo yun, parang I have something to may mga gusto akong sabihin, kaso parang I can't express much in English language. So, I hope that you understand. Eve, I'll just talk to you, okay? I'll just talk to you. I'll just chat you. But I really have to, hindi ko talaga ma-express eh. I can communicate. Pero mahirap. Parang alam mo 'yon. wala sa mismong live ng parang auto translation. Oh, mas maganda po talaga. Tagalog talaga. Mensahe ni mga pastor. But we love Eve. Okay, we love Eve. Yes, ganun na lang. Eve, I'll just talk with you, okay? Tama ba? Talk to you. I can help you, Eve. Yeah. So, Eve, you better chat. Sino may mga English major dito? English major. Taas kamay. Ayan, Pam. Hello, Pam. Chat mo si Eve. Eve, Pam will communicate with you. Okay? So, we love you. And, sakto po tissue ko pa dito pa. At HCA, okay? Chat with Eve. Don't forget. Okay? So, Eve, I will now speak Tagalog, okay? Pero, I will try to speak English if there are things that I can express in English. And don't worry, I will practice more. Ayan, si Mika ba? Mika ba? Okay, chat Eve. Thank you. Why? Okay, revival. Nasaan ako nun? True revival begins within when God breathes His Spirit into us. Taglish. Yes, Taglish naman. So, true revival begins within when God breathes His Spirit into us. Magsisimula talaga sa kaloob-looban po natin yan eh. Napakahalaga po. Alam nyo, ang susi para po sa isang successful o matagumpay na buhay, ang pagsama ng banal na espiritu. Kasi mararamdaman nyo po yun eh. Mararamdaman nyo na pwede
Pwede kayong maglingkod or pwede kayong, for example, you are serving in the church. Pwede kayong magpakanta, pwede kayong sumayaw, tumugtog, magturo, pero wala ang pagsama ng Holy Spirit. I mean, you can still do that, do those services, no? Pero iba kapag sinamahan ka ng banal na Espiritu. There will be manifestation of signs, wonders, and miracles. Amen. Pero wag po tayong malilin lang. Wag tayong malilin lang. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ginagawa rin po ng mga taong walang relasyon sa Panginoon yung pagbabalayas ng demonyo, pagpapagaling ng mga may sakit. At ang nakakatakot, kapag sila ay humarap sa Panginoon, ginagawa nilang maglingkod, ginagawa nila yung mga bagay na ito. Pero kung wala silang relasyon sa Diyos, sayang. Sayang. Yan, thank you HCA, do it. Okay? So, Eve, we have viewers here who will try to translate everything that I'm saying in English. And I hope that you can read it. Okay. So, thank you guys. Sobrang big help kayo. Yes. Kailangan natin. Iba kapag sinamahan ka ng Holy Spirit. Okay? So, lagi nating ipanalangin sa Diyos na, Lord, anoint me again today. Hindi ibig sabihin, ito pa isang warning, no? Hindi ibig sabihin na anointed ka ngayon, anointed ka pa rin bukas at sa susunod na panahon. Hindi po ganon. So, ang anointing po ay nagmumula sa Diyos, and every day of our lives, let us ask the anointing of the Lord. Hindi pwedeng kampante, tama. Hindi ka pwede na ginamit ka mightily ng Panginoon ngayong araw, tapos nag-e-expect ka, ay sa Sunday, ganyan pa rin ang gagawin ni Lord. Hindi po. Tama, di po kasi may explain ang feeling pag may Holy Spirit. Yes, araw-araw. Yung highly favored din, yes. Araw-araw, yung mga prayers natin, mga declarations po natin. Kasi hindi ka pwede na umasa na kapag may ginawa sa iyo mightily ang Panginoon ngayon. Parang sabi nga, 'di ba, wag ano bang verse 'yun? Teka lang. Do not dwell. Napin ko. Ito, Isaiah 43 verses 18 to 20. Okay, sabi dito, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. I am doing a new thing. Forget the former things, do not dwell on the past. So, do not dwell on the past victory, do not dwell on the past success. No, kasi kapag doon ka nakadwell lagi sa nakaraan na katagumpayan, paano mo pa makikita yung mga susunod kung lagi ka na lang doon nakatingin? Hindi naman masamang alalahanin, but do not dwell on the past. Okay, do not dwell on the past. Mas maganda po na lagi tayong excited sa gagawin ng Diyos, mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. No, let us be excited. Yung mga bagay na nangyari in the past, kayang gawing maliit ng Diyos kumpara sa malalaki at dakilang bagay na kaya pang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. Anticipate God's ways. Amen. Tama yun. I am doing a new thing. At para po magkaroon ng bago, like for example, practical example, kung ikaw ay bibili sa mall ng mga bagong damit, pero punong-puno na yung cabinet mo, anong kailangan mong gawin? Diba, kailangan mo nang tanggalin yung mga luma para mapalitan ng bago. Diba? So, para mapalitan ng bago, kailangan mong i-let go, i-dispose yung mga luma. So, yung mga lumang kaisipan mo, yung mga old mindset mo, mga old habits mo, tanggalin mo na yan para magkaroon ka ng mga bagong bagay. Tama yon, declutter.
Kailangan mag-declutter tayo. Magtanggal tayo ng mga luma. Paano ka makaka-move on sa isang tao kung nandiyan pa rin sa cellphone mo yung mga lumang pictures nyo, yung mga favorite na kanta nyo? Hindi ako nagpapatama, ha? Purahin mo na. Okay? Tanggalin mo na. Ini-stock mo pa rin eh. Sabi nga, ito, sa panuntunan ko to eh. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakikita, hindi mo maaalala. Kaso, lagi mo nakikita naka-wallpaper pa sa'yo, paano mo makakalimutan? Hindi pa ako galit. Nag-explain lang. May friend pa rin. Burahin. Sorry. Pastor, my cousin passed away today. Mikava, we are praying for your family. May mga ganyan talaga mga pagkakataon. But we are praying here. Can we just pray for Mikava? Mikava, samahan kayo ng Panginoon. I-comfort kayo ng Panginoon. Lalo na sa mga oras na ito, sa pagkakataong ito. In Jesus' name. Our deepest sympathy sa inyo, Mikava. God bless, God bless. Ay, yung mga ganon, Team Gamarcha, of course, syempre hindi natin makakalimutan yung mga mahal natin sa buhay. Pag ang friend is not bad, it gives us peace of mind. Alam nyo, ako ginagawa ko, kapag meron ako nakikita ng mga toxic na, like for example, naman nagpaparinig sa social media, ganyan, ina-unfollow ko sila. Pero friend pa rin kami sa Facebook, pero ina-unfollow ko lang. Tapos, yung iba talaga na nagpaparinig, ganyan. Parang ayoko makakita ng ganon. Ayoko na, alam mo yun, may impluwensyahan nila ako. So, I unfollow. And yes, unfollow is ano yan, parang it's a normal thing. Para sa akin. Pero friend naman pa rin kami. Friend pa rin kami sa mga social media. Ayan. Ang feeling sa church pero ayaw mo na magkaroon. Nagkakaroon ka ng feeling sa ka-churchmate. Ilang taon na ba kayo? Diba? Kasi kung bata pa kayo, meron nga isang joke sabi niya, may isang tao na lumapit sa pastor. Sabi niya, "Pastor, hindi ko na po kaya." Sabi niya, "Hindi ko na po kaya." Ganyan. Iniwan po ako ng boyfriend ko. Ganyan. Iniwan daw siya ng boyfriend niya. Tapos sabi niya, "Hindi na po ako magkakaroon ng asawa." Ganyan. Sabi ng pastor, "Ilang taong ka na ba?" Sabi nung tao, 12 years old. 12 years old daw. Tapos wala na daw siya. Ano yun? 12 years old. Nauubusan ka ba? Parang gano'n. Iwasan lahat ng mga tao. Mga kapatid, hindi tayo mauubusan. You pray for your viewers, I can understand. Never mind, but pray for me, I must understand. Yes. Eve, our English-speaking viewers will message you. So, okay. Restrict. Pwede, restrict. Ako. Pero kapag restrict kasi sa Messenger, kapag may same GC kayo, lumalabas no? Basta ako, out of sight, out of mind. Kapag hindi ko nakikita, nalilimutan ko. Hanggang sa mawala na yung nararamdaman mo. What kind of cutting off? Ako, hindi ako masyadong, paanong cut off ba? Kasi hindi mo na Ako lang naman ako parang I just need time. No? I just need time. Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Pararamdaman mo naman yun, 'di ba? Na if you are not belong, or if you are not welcome doon sa isang grupo. Ako kapag may ganun, kapag alam ko hindi ako welcome, hindi ko ipagsisiksikan yung sarili ko doon. Hindi ko ipipilit. Yes. So okay, kung hindi ako welcome, I know na may mga ibang tao na
No? Yeah, just leave. It's okay. Hindi naman kawalan. Yeah, same tayo, Pastor. Basta ayokong pinipilit. Ayoko na. Kapag ayaw nyo sa akin, okay, fine. Hindi ako magtatampo sa inyo. Okay? So, merong circle na ibibigay sa akin si Lord. Mahirap yun yung kapag pinipilit mo yung sarili mo sa isang grupo. Yung pakiramdam na parang lagi nilang ipaparamdam sa'yo na nag-uusap-usap sila, tapos pagdadating ka, tatahimik sila. Yung ganon, ayoko nyan. It's okay if for your peace of mind, for your mental health, para sa akin, may mga tamang tao para sa'yo. May mga tamang tao. Me sa family ng partner ko, choose to distance myself. May mga ganyan din, di ba? Kapag nag-asawa kayo, pero as much as possible, lalo na pag may mga reunion, di ba? Pag may mga reunion. Basta, alam ko naman, babaguhin naman tayo ng Panginoon. Mas lalawak ang ating mga pangunawa. Basta lagi nilang iisipin, kapag may mga taong gumagawa ng masama po sa inyo, gantihan nyo lang lagi ng kabutihan. Gantihan nyo lang lagi. Diba? Tatanggalin din ni Lord yan. Makikita nyo, tatanggalin din ng Lord yan. Yeah, let them theory. Black lahat. Sabi ni Paul, be peace with everyone if possible. Tama yun. Tama po yun. Sabi ni Miss Jen. Be peace with everyone if possible. Paano kung hindi posible nga, di ba? So, ano na lang. Pwede yun. Ka muna, distance ka muna sa kanila. Okay, distance ka muna. Yes, tama yun. Si My Stuff Collection. If that circle won't give you peace, love, and respect, means it's not the right people for you. Mika Va, talagang mas alam ng Diyos kung hanggang kailan lang tayo sa mundong to. God knows. Kaya dapat talaga lagi tayong handa no? Kailangan prepared tayo kahit anong mangyari po sa atin. We never know hanggang kailan lang ang buhay ng isang tao. Tama. Yun pa isang masakit no? Kapag binigay mo lahat, tumulong ka, tapos dadating yung araw, ikaw pa yung masama. Diba? Parang di na naalala lahat ng tinulong mo. Ganyan ang mga tao. Kaya nga wag tayong aasa sa tao kasi mabibigo lang tayo Mabibigo lang tayo. Kaya, mga kapatid, lahat ng mga nandito at nanonood, sa Diyos ang tingin. Okay? Sa Diyos ang tingin. Para hindi ka masaktan. Ang kamatay na para magnanakaw. Tama. Okay, so tuloy na po natin. Okay, tapos na yun. Tapos na pala number 3. So, kailangan natin ng banal na spirito. Siya lang ang makakapagbago sa atin. At siya lang din ang makapagbabago sa mga tao na ayaw sa'yo. Ang banal na spirito lang din. So, you pray, you always pray for those people surrounding you. Yung family mo, yung family ng asawa mo, yung mga anak mo. Tanging ang banal na spirito lang ang kayang makapagbago sa kanila. Di mo sila kayang baguhin kahit anong gawin mong pangangaral. Si Lord lang. Okay? But according to His Word, God can still revive even dry bones. No? Kung pakiramdam mo ngayon, your faith feels dry, your dreams are dead, or your relationship seems beyond restoration, but God is saying today, I can bring life where you only see death. I can bring life where you only see death. Iba ang pagtanaw mo, iba ang pagtanaw ng Diyos. Iba ang nakikita mo, iba ang nakikita ng Diyos. Kung ang nakikita mo, walang pag-asa, kabiguan, kamatayan, ang nakikita ng Diyos, buhay. Pagkakataon na maitaas ang kanyang pangalan. Amen. We are the light. Let the love of God overflow within us for us to love the unlovable. Amen, Miss Jen. Tama yan. Amen. Let us love the unlovable. Let us reach the unreachable. Kailangan tayo po lagi
ang humahanap sa kanila. At sino ba ang mas uunawa? Hindi po ba dapat tayo? Hindi po ba dapat tayo? Ay, ang naniniwala ako na palalawakin din ng Diyos ang atin pong mga pangunawa. Palalawakin din po ng Panginoon. My nose started to run, Eve. Eve, you can still replay this live on YouTube if you really want to join us. And there's a translation setting, I think, in YouTube. Okay? So, yeah, I think that's the best. Okay? Meron nga ba? May English translation nga ba sa YouTube, sa YT? What is the essence of love if we only love the people who loved us? O yan, meron daw. So, Eve, if you really want to listen to this live devotion, I will upload this on YouTube and you can play that. Okay, you can play that there. Yan, meron. Okay, meron. I will message you the link of the YouTube so that when I already uploaded the video, you can watch there. Okay? So, yeah. Okay. So, kahit gaano daw katuyo ang ating sitwasyon, kapag ang Diyos ang huminga ng bagong buhay, ang imposible ay nagiging posible. Ang patay ay muling nabubuhay at ang mga walang pag-asa ay nagkakaroon ng panibagong simula. Panibagong simula. Amen. So, that's the end of our devotion for tonight. So, i-upload ko na lang to for Eve. Baka tomorrow ko na ma-upload. Okay. Ang dami laging ginagawa. Pang-5 na ata to, no? Pang-5 na devotion. So, yes. Jeremiah, may link po pala kaya di ko makita. Alin yun? Sino ito si Jeremiah? And by the way, please pray for me po on Sunday. Kung matutuloy po, ewan ko kung may bagyo pa or what. Pero magsasalita po ako sa mga young people namin dito po sa JL Norzagaray. Amen. I pray that God will use you to speak life to the dead things around you. Amen. Maybe tomorrow, Eve. But I have lots of videos there. So you can binge watch everything. Hi, Talks. Walang masama na hindi kayang baguhin ng Diyos. Amen. Oo nga, Ate Rica. Marami akong utang. Okay, so thank you so much for joining us. Mag-pray muna po tayo. Then, let's proceed sa atin pong grounding session. Yes, meron. MWF, di ba? MWF, may grounding session. I speak Filipino there, Tagalog language, and you can just change the settings. Okay, to whatever language you want to listen in YouTube. Yeah, MWF. Yun, makakaranas na ulit. Praise God. Sana hindi matapos ang grounding session. Pwede lang, no? Tapos nandun lang tayo, tapos naka... Ay, ang sarap. Ang sarap sa presence ni Lord. God can restore what feels dead. Amen. Praise God. So, sige, mag-pray po muna tayo. Bago po tayo dumako sa atin pong grounding session.
Ready na? Ihanda na po ang mga tissue. Okay. Yan. Praise God. Sige po. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi pong ito. Kung paano mo po kinuman si Prophet Ezekiel na i-prophesy sa mga dry bones, Lord God, na magkaroon ito ng buhay. Ganun din po ang deklarasyon po namin sa bawat isa. Ganun din po ang dinedeklara ko, Panginoon, sa lahat ng mga taong nandito ngayon. Bigyan mo, hingahan mo ng buhay ang lahat ng mga bagay na pinatay ng kaaway, ninakaw ng kaaway, sinira ng kaaway, Lord. Restore it 1,000-fold in return in Jesus' name. Lahat po ng mga lifeless situations sa aming mga buhay, Lord, breathe your Spirit upon us. Breathe your Spirit upon us. Holy Spirit, restore what is broken in the name of Jesus. Revive what seems dead, Panginoon. Lahat ng mga bagay na akala namin wala ng pag-asa, wala ng patutunguhan. At ang dalangin ko sa lahat ng mga nawawalan ng pananampalataya, renew our faith, Lord. Renew our faith for us to stand strong in you sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Wala pong kahit na anumang bagyo, walang kahit na anumang pagsubok, kabigatan, Panginoon, trials, burdens that is greater than you, Lord. For you are stronger. You are greater, Lord. Mas dakila at mas malakas kang Panginoon. And tonight, pwede po ba natin kung kaya nyo itaas ang inyong mga kamay? Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng takot. Isinusuko namin sa iyo lahat ng mga pagkabalisa namin, lahat ng burden, lahat ng alalahanin po namin, Lord. Tonight, habang nakataas ang mga kamay na ito, padaluyin mo ang kapayapaan, padaluyin mo, Panginoon, ang iyong proteksyon, ang iyong pabor, ang iyong presensya sa pangalan ni Jesus. At lahat ng mga agam-agam, lahat ng pagdududa, lahat, Panginoon, ng mga kasinungalingang nilalagay ng kaaway sa amin, hallelujah, ay hindi po magtatagumpay sapagkat ito ay inaalis mo na sa aming mga puso't isipan sa pangalan ni Jesus. Wala nang room ang kaaway to distract us, to destroy us, Lord. And we declare that Satan is a defeated foe 2,000 years ago, and we are now victorious and more than conquerors in Jesus' name. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Dumaloy ang hope, ang confidence. Hallelujah sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon. At naniniwala po kami na palaging meron kang kayang gawin. Meron ka palaging kayang gawin, Panginoon. Salamat po sa iyong hindi matatapos na pag-ibig, pabor, awa at biyaya sa aming mga buhay. We just entrust everything unto you, God. Sa gabi pong ito, bigyan mo kami ng masarap na pagtulog, Panginoon. Payapain mo aming mga puso't isipan, at sa grounding session po namin, maranasan po namin ang iyong presensya, makita po namin ang kaluwalhatian mo, Panginoon. Thank you, Lord. At marinig po namin ang iyong tinig. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and